Opo, at nakapagtataka dahil umabot pa ng ilang taon after nitong bagong administration, doon nila binusisi ito ng husto, kapansin-pansin na talagang meron silang ibang target po, Senador, kundi ang usig dito sa mga Duterte sa lahat ng mga koneksyon nito. Halata man, Admar, no? From the very start, halata naman talaga. Sino ang gusto maging presidente sa 2028? Di ba? At sino ang tao na sa likuran nitong Quadcom nito, nag-organize ng Quadcom? Yung apat ko, no, AJK, uh, War on Drugs, Pugo, at yung Accountability of Public Officials. Sino nag-organize itong apat na committee na ito? Para i-connect lahat ito kay Duterte. Talagang politika ito. I-connect lahat ng mga inimbestigahan ng apat na committee na yan to pin down the Dutertes. Pero nagkamali sila. Nagkamali sila. Lalo nagalit sa kanila ang taong bayan. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang peace and order, ano yung experience nila, nakatiwasayan sa panahonan ni Pangulong Duterte. Opo, at mismong rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte makapagpapatunay niya nung pagbaba niya na napakataas ng kanyang ano. Kasi kung ipagbabasehan mo yung ibang mga administrasyon, pag nasa last part na ng kanilang termino, bumababa ang kanilang mismong mga rating. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas mataas pa doon sa kanyang, kumpara doon sa kanyang pag-upo, yung kanyang pagbaba, Senador. Kaya nga dahil dyan sa naramdaman talaga ng taong bayan kung anong klaseng liderato ang pinakita at pina-experience ni President Duterte sa kanila nung siya pa ay nanunungkulan. Iba talaga, ibang-iba talaga, Admar. Yung talagang dinidibdib niya yung kanyang pagiging presidente, ginawa niya kung anong dapat gawin ng isang matino na presidente. Ginawa talaga niya lahat yun. So, kaya kahit anong akusasyon na pinupukol nila kay Pangulong Duterte, it would not make a dent yung paniwala ng taong bayan sa kanya dahil na-feel nila na-experience nila during the 6 years. Lalong-lalo na kung hindi naging si Pangulong Duterte ang presidente nung COVID, palagay natin, itong administration na ito ang nakaupo sa panahon ng COVID. Nako, awan ko kung anong nangyari sa Pilipinas. Opo. Senador, last topic na lang po, kaugnay po dito sa PhilHealth. Kasi lumalabas sa mga balita, kaya daw wala nang subsidiya mula sa gobyerno ay parang naging parusa ba dahil hindi ginagastos ng PhilHealth yung pondo na inilalaan sa kanila. Sa tingin po ninyo, ganito ba dapat ang parusa or yung mismong nagmamanage mismo ng PhilHealth na hindi ginagamit, dapat yun na lang ang disiplinahin instead na mismong yung institution or yung serbisyo ang tatanggalin? Tama ka yan, Admar, tama ka dyan. Tama ka dyan. Bakit parusa-parusa pang iniisip ninyo na ang magdudusa dyan sa parusa na ginagawa nyo sa PhilHealth ay ang taong bayan din, mga membro ng PhilHealth na nangangailangan ng basic medical services pagdating sa panahon na sila magkakasakit. Mali po yun. Mali po yun. At nakalagay sa batas ng PhilHealth, klaro yan masyado sa PhilHealth Act, na yung syntaxis na nanggagaling sa mga liquor at tobacco at sa mga sugary products at a certain portion, no? Certain portion of earnings of PAGCOR and PCSO ay talagang nakakalaan yan na papunta doon sa PhilHealth. Nakalagay yan dyan. Ngayon, saan mo gagamitin yung pera na yun? Binabayulit mo yung batas. May batas na nga tayo nagsasabi na yung syntaxis na yan pupunta sa PhilHealth. Hindi mo nga ibibigay sa PhilHealth. Saan mo gagamitin yan? So, klaro, binabayulit natin ang batas. Through that pag-zero natin sa budget ng PhilHealth, tayo mismo gumawa ng batas at tayo rin ang nag-violate ng batas. Po, Sen, huling mensahe na lang po ninyo sa taong bayan, lalo pat panahon ng Kapaskuhan at sana may maaninag pa tayong kaunting pag-asa sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. MJ at Admar, ang aking lang mensahe sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko,
kahit nagaano kayo ngayon kahirap sa buhay, kahit gaano ngayon kalungkot ang iyong sitwasyon, huwag kayo magpapatalo sa sitwasyon na yan. Kailangan gamitin ninyo itong Pasko para gumanda ang buhay ninyo. Please be happy this Christmas. Kahit na wala tayong hirap sa pagkain, hirap mahal ang bigas, hirap kayo makabili ng mga pagkain para sa Noche Buena at saka Buena Noche, please be happy. Be happy. Huwag natin sayangin itong tsansa na magiging happy tayo despite the difficulties that we're facing. Magpakasaya tayo ngayong Pasko. Yun lang po ang aking mensahe para sa inyo. Use the spirit of Christmas to your own advantage para lumigaya naman kayo. Yun lang, Admar at MJ. Ug daghang salamat sa inyong paghatag kanako og panahon para may siwalat yung dapat kong may siwalat. Thank you.